ng ating Smart Gilas Team Pilipinas, Marcus Doutit, ever reliable. Yung outside shots ng Chinese Taipei ang nagpalapit sa kanila dito sa Smart Gilas Team Pilipinas. Pero yan, Marcus Doutit natawagan ng technical kanina yan at nagalit. Good touch passing. Baracael also producing good numbers, kaya nga lang nagkaroon na siya ng 3 fouls. At so far so good para dito sa Smart Gilas Team Pilipinas, Coach Jojo. Yes, they were doing practically everything in their power. Ang pinaka-importante na ginawa nila actually is not really shooting the basketball, but it's being composed. Kasi sobrang naging tiki-taki na yung mga tawag ng mga referees. And then, ang nangyari sa kanila was they stayed composed and they continue to attack the basket. Hindi sila naging passive, and that's the reason why they have a 13-point lead at halftime. Sinagot rin naman ng Smart Gilas Team Pilipinas sa outside shooting ng kalaban with their own outside snipers. At ito si Chris Chu with a bit of a hesitation move. Nagkaroon po siya ng end one play sa sequence na yon. Lassiter saw an open driving lane. Dalawang layup po yan para dyan kay Marcio Lassiter. That was a good play coming from the baseline. Ito po yung isa para kay Marcio Lassiter. Maganda yung naging finish dito ng Team Pilipinas kahit nag-zone defense. Ito at yan po yung buzzer beater ni Dondon Ontiveros to finish things off para dito sa first half. And some numbers, Coach Jojo. Well, we're leading 13 points at halftime, and the field goal defense, our offense is better than Chinese Taipei, 18 of 35, which is not also really good. But then again, you have to consider that they're playing in the home court of Chinese Taipei, and our 3-point shot, which is fairly okay, about 35%. And Chinese Taipei, which we are expecting that they would shoot better than 3 for 12 right now, which I think na kailangan nilang gawin sa second half better. But on the free throw line, yun ang maraming binigay natin dito because early on pa nasa penalty na yung Pilipinas. Yan po ang ating player matchup. Marcus Doutit, 14 points and 4 rebounds lamang. Chin Chen Lin, 10 points and 2 rebounds. Maganda yung field goal shooting ni Marcus Doutit at only 1 turnover. So far, yep, and he only attempted 8 times, and you kind of expect that na mag-attempt siya ng siguro mga 12 attempts in the first half. But then again, he was always getting double team. So that's palagi right. May triple team coverage si Doutit. So okay lang yan. Well, nag-adjust nga rin po yung depensa ng Chinese Taipei kay Marcus Doutit. Tingnan natin kung ano naman adjustment gagawin ng Smart Gilas Pilipinas. Pagdating ng second half, we'll be right back. Alright, muli sa magandang gabi po sa inyong lahat. Richard Del Rosario together with Coach Jojo Lastimosa giving you this game between our Smart Gilas Team Pilipinas at ang Chinese Taipei National Team. Kasalukuyan pong lamang ang ating Smart Gilas Team Pilipinas 49-36 sa pagsisimula ng ating third quarter. At ito ngayon, unang possession para dito sa Smart Gilas. JV Casio sa po ang starting point guard ngayon. Missing on his attempt. From the outside, kumalog. Tira na yun ni Wen Ting Cheng. He can make that shot. Yun yung maganda dito sa number 4 na center ng Taipei because he can post up and he can extend out and shoot that shot from the outside. Good look there for Dondon Ontiveros. Hindi lamang pumasok yung tira niya. Ito na naman. China-challenge na talaga yung depensa dito ni Doutit. Doutit just playing good, clean defense. Dondon was wide open there. Surprising hindi niya tinira kagad yan. Ito na ngayon, si Casio. Balik kay Doutit. Nice give and go! Nice! Oh! Sayang! Good fake. Extra pass. Wen Ting Cheng opening things up dito sa ating second half with that basket.
Importante maging maganda ang simula dito ng Smart Gilas Team Pilipinas para hindi makalapit ng husto itong Chinese Taipei. Fade away is good para dito kay Chris Lutz. Dalawang sunod na times, Richard, na Philippines had a really good shot at the basket. The first one, they missed it on a well-executed play. Yung pangalawa, maganda, and we made it. And then another one there. So nabawi ka agad ng 3-point shot ng Taipei. Ito, baba sa 10 ang lamang. At yan, natawagan ng may kamukha itong player nito na Chinese Taipei na artista dito sa atin Hindi ba yung gumugupit sa'yo sa parlor? Hindi. Ito, si Marcus Doughtit lumapit. Walang bumantay. Because nakita nila yung lob. Nabasa nila sana may lob play para kay Japet. Dalawang tao yung nandun. Pero dito, wala rin bumantay sa player ng Chinese Taipei. At nalibre sa outside shot na yon. Ito yung missing, Richard, sa first half ng Taipei. Wala yung outside shooting nila. And now they're beginning the second half with two consecutive 3-point shots. Here's Don Ontiveros straight and through. Just a long two. Ito naman, from the outside, another miss. Ball is stopped. Ito na ngayon, umaatake ang Team Pilipinas. Touch passing. JV Casio na foul. Akala ko hindi nakita ni Latch dun sa gitna si JV Casio. Last second nakita niya na nandun siya sa gitna. It was a 3-on-2 situation, although the ball was na nasa right side. Subutin na lang binalik niya dun sa gitna. There's Don Ontiveros. Coach Ray Cotoroman shouting out instructions. Ito na ngayon si JV Casio. Walang problema sa kanyang free throws. Two for two for JV Casio. Pull up jumper, no good. Good hustle there para kay Marcus Doughtit. Casio tumira ng 3. Wala. Tira ni JV yun. Yun yung play na yun. Yun yung problema. Yung kagandahan sa play nila, Richard, yung too high natin is that kung hindi ka naman mag-show, pag yung point guard mo na kagaya ni JV, titirahan ka niya. Pag mag-show ka naman, roll naman yung big guy dun sa corner. Pag hindi ka naman hi-help nun, okay? So, idadump naman nila sa gitna, yun naman ang malilibre. Pag humelp ka naman ng dalawa dun sa dumayib na si Doughtit, ang malilibre naman. Kung si Japet or si Barakael, titira naman sa labas. Marami talagang options yung play na yon. Nice anticipation by JV Casio. 4-on-2 break. Pass na sa Lonnie Lutz. Napaganda pa. Medyo mataas pa yung pass niya ng konti, but then he was able to recover. Ito, maganda yung pagkakabasa. Yun, good hands para dito kay Chris Lutz. Ang tanong ko sa iyo, Richard, earlier was that bakit yung naturalized na player ng Taipei, wala pa si Douglas. Whereas last night, naglaro siya and he top scored for their team 18 points. So there must be something wrong with him. Tama yan. Well, mabuti na lang para sa ating Team Pilipinas. Kaya ito, lumobo na sa 16 ang lamang. Ayun yung double team. Aggressive defense pinapakita dito ng Smart Gilas Pilipinas. Pero nakalusot, pupalpal. Pero sabi, goaltending raw. Grabe. Para sa akin, kahit na goaltending niya, napakaganda tingnan. If Japet goes up there, talagang sasabit at sasabit talaga yun sa kanya. Pero parang pataas pa eh. Parang yung ulo ni Japet sasabit na sa sa rim. Oo.
Offensive foul. Okay. Ang tinawag. Just go down, okay? Tama yung ginawa ni JV. Huwag ka na magreklamo. Just go down. It was just a little nudge. Konting tulak lang, tapos nag-flop na yung Taiwanese. But then again, yan naman yung mga tawag, Richard, the whole night eh. Ito ngayon, nawala yung bola pero mananatili sa kupunan ng Chinese Taipei. 14 seconds sa shot clock nila. Di ba yung coach ng Chinese Taipei kamukha din ni Ogie Alcacid? Ganun ba? Matingnan nga ulit mamaya. Yan, a good hustle again para dito kay Marcus Doughtit. Saving that possession for Team Pilipinas. Makikita natin dito. Yun, tumama sa paa. By the way, Richard, I want to greet my good friend Gary V who's celebrating his 47th birthday today. Okay, happy birthday, idol. Pagkikita kaming gabi sa party niya sa bahay. Wala akong lakad. Okay, ito ngayon. 14 pa rin ha. 5 minutes remaining dito sa third quarter. Okay, no count. Buti na lang. Buti na lang. Because to me, that looked like a 3-point play. So yung mga tao ayaw pumayag. Tingnan ulit Let's see. natin. Foul Ayun yung right foul. there. Pwede. Should have been a basket. Pwede. Siyempre, baka sabihin naman nila, bias tayo. Pwede. Okay, so ito, under 5 minutes remaining. Time out po dito. At sinusubukang humabol itong Chinese Taipei. Coach Raiko to naman, di nagugustuhan ng mga tawag. Magbabalik po kami. Ito po ang schedule ng ating Smart Gilas Team Pilipinas. Kahapon nga po, paral na sa Iran. Ngayon, kalaban natin ng Taipei. Bukas po, kalaban ng Jordan. Tapos, susunod po niyan, Malaysia, Korea, United Arab Emirates at Japan. Araw-araw po may laro ang ating Smart Gilas Team Pilipinas. At yan po ang telecast schedule. Tomorrow po, first game, 5:30 p.m. po, papanood nyo, Jordan versus Philippines. Tapos, susunod po niyan, laban ng Korea at ng Iran. Maganda po yung parehong laban na yan. Korea at Iran, parehong malakas rin yan. At sa akin, ang tinitinan ko lang dun sa lineup sa games nila, upcoming games, Richard, ang pinakamatindi lang dun is the Korea game. So I think the Malaysia and even the UAE, kayang-kaya natin yung mga teams na yun. Tingnan ko nga, Ogie Alcacid ba? May angulo no? May angulo, Nice pass sa inbound, pero kapos ang tira. Ito ngayon, umaatake ulit ang Smart Gilas Pilipinas. Libre si Lats! Good rebound there. Para sa Chinese Taipei. Itong atake, there's a foul, and this time it will count. Nice drive. Ang ganda ng drive na yan. At unti-unti nang lumalapit itong Chinese Taipei team. Tinatapyas ang lamang ng Smart Gilas Pilipinas. Surprisingly, si Japet sa si Doughtit, nakatingin lang doon sa layup na yan. Either one, dapat medyo may sumalubong dapat doon. Sin An Chen, 11 points na dito sa ating laban. 12 na lamang ang kanilang hinahabol. Could be less. Ayan na nga po, ginawa na niyang 11. Ito, full court pressure para sa Chinese Taipei. At walang problema naman para sa press break ng Team Pilipinas. Rereklamo na doon si Doughtit. Ba't walang foul doon? Yung kanina, touch foul sa kabila. May pumito. Ito ngayon sa kanya. He was clearly nudged. And this time, Doughtit making his presence felt inside the paint. Yun ang hinahanap natin kanina. Earlier na may dumrive. Walang lumapit. Walang sumupalpal. This time, sabi ni Doughtit, not the second time. Ito ngayon, si Lassiter balik na po sa aksyon. And too tight defense para dito sa Chinese Taipei against Japet Aguilar.
Ito makikita natin. Ito naman ngayon. Ready na ngayon. Yung secondary line of defense natin sa palpal ni Marcus Douthit. Once again, good numbers. 18 points and 5 boards. A leaner by JV Casio. No good. A shot he normally makes. Yung mga tira na ganyan, tira ni JV yun eh. Oo. At ito, foul on the other end of the floor. Uy, nawalan ng contact lens yata. Inayos lang ni Wen Xing Chen. Bolang-bola din. Pero wala. Pagka ganun ang kadikit Nasa Chinese Taipei tayo naglalaro eh. more likely than not, matatawagan talaga ng foul. At itong free throws, parang layup para dito sa Chinese Taipei. Yi Chen-su. And a hustle for the leather, recovered by Chinese Taipei. Cross-court pass. Patience being shown here by Taipei. Ito tumira sa labas. So the Philippines holding on to this 12-point lead. With a little over 3 minutes remaining sa ating third period. We're still okay. Kanina pag-start ng third quarter, 13 points yung lamang natin. We got it up to mga 16 points. Again, bumaba lang 12 points. We're still okay. 1 point pa lang yung nakakain ng Chinese Taipei. At ito, penalty na itong Chinese Taipei. That's why free throw shooting time para kay Don Ontiveros. Of course, Don, maraming fans, ha? Aba, kakampi natin yun. Mukhang Chinese pero... Baka Chinese-Filipino. Oo nga, no? Nalito ako dun, ha? Okay, pero tutuwa pa rin tayo, ha? Kahit, ayan, maraming supporters talaga. Ito ating Smart Gilas Team Pilipinas. Pareho magaling mag-free throws yung dalawang kupunan, ha? Kita mo naman yung percentage, napakataas. Ito, good ball movement para dito sa Taipei. 6 seconds to shoot. Douthit staying. Oh, nice hook shot. Ganda. Actually, yun lang ang pwede mong itira sa ganung sitwasyon. Right. And then again, ang ganda panoorin pag bumababa siya, pag yung buhok niya gumagano'n-ganon. Oo nga eh. Ito, nakagawa ng bola si Marcus Douthit. Tumatakbo ngayon ang Taipei. And a duty foul given up by JV Casio. Tingnan natin kung nasa penalty na ang Smart Gilas Pilipinas. Wala pa yata sa penalty yung tingnan natin, Gilas. Tingnan natin. Mahirap yung tira na yan, Richard. Mahirap yun. Kahit ulit-ulitin na yan, baka minsan niya lang ma-shoot yan. Oo nga eh. Penalty na nga. Pero very impressive yung performance ito nung mamang yun, si Wen Xing Cheng. So, unti-unti tinatapyas na naman itong lamang. Let's see how our Team Pilipinas can react. Referees count the basket. Di ba pwede mong tanggalin dapat pag wala na sa ano? Tingnan natin kung ano nangyari dito. Nandun pa nasa within the cylinder. Medyo nasa pasok na ng konti Alam ko pag nasa taas, pwede mo nang tapikin Pero once na medyo... Pag alam ko basta nasa, hindi siya sa ilalim na kukunin mo sa ilalim. 2 points pa nga 2 points. Kasi of that follow, yung goaltending tinawag. After that basket, parang ball is free. Mukhang kailangan natin i-clear yun, Richard. Because pag alam ko na pag it's around the rim, tapos pag tinapik mo, that should be legal. Anyway. Eto. So, naging 2 points nga. Bad break para sa ating Team Pilipinas. Douthit. Kailangan bawiin yun. Nasa palpal. Ito na ngayon. Nagawan sa bola. Napunta sa Taipei.
And, oh, great block, but another goaltending is called against Japet Aguilar. Nabuhayan na ang crowd inside the venue. Good timeout by Coach Raiko. Oo, para ma-break ang momentum nitong Chinese Taipei team. Eksaktong 2 minuto na lamang po ang natitira dito sa third quarter. Ang lamang ng Smart Gilas Team Pilipinas bumaba na sa 7. Huwag po kayong aalis. Kami po ay magpapalik. Alright, magbabalik po tayo. At natutuwa na po yung mga fans nitong Chinese Taipei team dahil humahabol na nga po ang kanilang koponan. Ito si Doughtit, nasupalpal at pagkatapos po niyan, automatic. Ito, fast break play para sa Chinese Taipei. At they rule this as a goaltending. Tingnan natin from another angle. From this angle, hindi natin talaga on-side. Pero the referees rule it as goaltending. So si Wenting Cheng, 12 points, 8 boards, and 3 assists. Holding his own against Marcos Doughtit. Sinasabi mo nga, Coach Jojo, siya lang yung talagang big man na pwedeng maasahan itong Chinese Taipei. Right, Richard. Kaya nga pag nag-foul trouble sila nung first half, yun yung stretch na lumamang tayo ng medyo malaki. So now that he's on the floor, ang laki ng impact ng player na yan, si Wenting Cheng. Good timeout para kay Coach Raiko Toroman. Sa Smart Gilas Team Pilipinas, nakakuha kagad ng puntos. Ito from the outside. Casio na libre. Casio tumira. Yes! What a difference a timeout can make. At ngayon, nag-shift na kagad yung momentum, no? Right. And JV, once you give him that open shot, I think he made a 3-point shot earlier in the first half dun sa corner. And you cannot leave that guy wide open. Makikita natin dito si Aguilar. Ito muna yung play coming off that timeout. Japet Aguilar. Pwede niya pa i-dunk yung Richard. Oo. So patuloy magandang nilalaro dito ni Japet Aguilar sa Jones Cup. Balik sa 12 lamang ng ating Team Pilipinas. Si Marcos Doughtit pinagpahinga muna. Ayan po si Asi Taulawa. Bumalik na together with Mark Baroka. And di pa natin nakikita si Mac Baracael for Japet. Oh, remember, meron na siya ng 3 fouls. So, maya-maya, malamang ipapasok na ulit ito si Baracael. Pero ang ganda din naman ang nilaro ni Japet so far. Not only on offense, but yung defense niya, yung intimidation factor ni Japet is so evident in this second half. On offensive foul, illegal screen called against, I believe, Asi Taulava. Yun, yung tinawag na illegal screen against Asi Taulava. Pwede tawagan ng offensive foul, yung illegal screen. Chad, di na kasi tayo sanay sa PBA ngayon eh. Di na natin alam kung ano yung illegal screen o yung legal eh. Ito na ngayon. And a good defensive effort from Asi Taulava. Changing that shot. Lassiter. Binigay kay Baroka. And big man dribbling outside. Ito, 5 seconds to shoot. Lassiter, tumigada. Oh! Yes! Under pressure. Big basket para dito kay Marcio Lassiter. Finally, we're seeing a little live dito kay Marcio. Parang, I think
mas ginagamit si Lutz during this game. But then again, Marcio now is back to his usual role. Kasi ito talaga yung position niya. Ito siya talaga yung starter ni Coach Raiko. And a good finish para dito sa Smart Gilas Team Pilipinas. Was really challenged by the Chinese Taipei team midway through the third quarter. Pero after that timeout by Coach Raiko, sumagot kagad itong ating Team Pilipinas at balik sa double digit ang lamang ng ating Smart Gilas Team Pilipinas, looking very good heading into the fourth and final quarter. Mapanatili kaya ng Smart Gilas Team Pilipinas ang kanilang lamang? Malalaman po natin yan sa aming pagbabalik.